Ang isang abandonadong simbahan ay hindi kailanman tunay na walang laman. Kahit wala ng mga kampana o boses na umaalingaw-ngaw sa ilalim ng matataas na kisame nito, nananatili sa mga lugar na ito ang isang kakaibang presensya. Itinayo ang mga simbahang ito upang tumagal ng maraming siglo. Nakatayo sila sa gitna ng mga bayan, sa tuktok ng mga burol, o sa puso ng mga lungsod. Ngunit sa paglipas ng panahon, marami sa kanila ang napalibutan ng katahimikan. Sa ilang lugar, unti-unting pumasok ang kalikasan sa mga sirang bintana. Sa iba naman, tinabunan ng tubig ang mga kalsada, nilibing ng lava ang mga bahay, o tuluyang nagdilim ang isang buong lungsod at ang simbahan na lamang ang natirang saksi sa nakaraan. Sa video na ito, tuklasin natin ang top 10 sa pinakamisteryosong abandonadong simbahan sa buong mundo. Mga lugar kung saan ramdam na ramdam ang bigat ng kasaysayan, kapansin-pansin ang katahimikan, at tila bawat pader ay may hawak na kwento ng isang bagay na hindi pa tuluyang naglaho. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. City Methodist Church, Gary, United States. Ang Gary, Indiana ay itinatag bilang isang lungsod na umikot sa industriya ng bakal. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, libu-libong manggagawa ang dumating sa lugar na ito mula sa iba't ibang bahagi ng Midwest upang magtrabaho sa mga pabrika ng US Steel. At sa loob ng ilang panahon, patuloy na lumago ang lungsod, dala ang kumpiyansa ng mga taong naniniwalang ligtas at matatag ang kanilang kinabukasan. Sa ganitong kalagayan, itinayo ang City Methodist Church na pinasinayaan noong 1926 bilang higit pa sa isang ordinaryong simbahan. Mayroon itong gymnasium, teatro, cafeteria, mga meeting room at iba't ibang espasyo para sa komunidad. Isa itong simbahan, ngunit nagsisilbi rin itong sentro ng pakikisalamuha para sa isang batang lungsod na puno ng industriya at aktibidad. Makalipas ang maraming taon, nagsimulang mawala ng sigla ang Gary. Humina ang industriya, maraming pamilya ang lumipat sa mga suburb at unti-unting napunta sa mabagal na pagbagsak ang sentro ng lungsod. Naging napakamahal at napakahirap ng panatilihin ang napakalaking gusali. Kaya noong 1975, isinara ng simbahan ang mga pintuan nito. Mula noon, ang loob nito ay naging parang isang eksena mula sa isang pelikulang post-apocalyptic. Ang gumuhong bubong ay nagbibigay daan sa liwanag at tanawin ng langit. Tumutubo ang mga halaman sa pagitan ng mga pader. Nanatili pa rin ang mga Gothic arch, pero hindi na nito sinisilungan ang mga seremonya. Ang natitira na lamang ay katahimikan, graffiti at mga basag na bintana para itong kalansay ng isang modernong lungsod na minsang nangako ng kasaganaan, ngunit kalaunan ay iniwan ang isang bakanteng katedral sa gitna ng sementadong lungsod. Church of San Juan, Parangaricutiro, Mexico. Sa Michoacan, Kanlurang, Mexico, dating may isang bayan na tuluyang nawala matapos bumuka ang lupa sa ilalim ng mga bukirin nito. Noong February 1943, malapit sa San Juan, Parangaricutiro, nagsimulang umangat mula sa lupa ang usok, abo, at nagbabagang materyales. Ang lugar na iyon ang naging Paricutin Volcano, isa sa iilang bulkan sa mundo na ang pagsilang ay mismong nasaksihan at naitala mula sa unang araw. Sa mga sumunod na buwan, walang tigil na nagbago ang tanawin. Tinakpan ng abo ang mga pananim, patuloy na lumaki ang bulkan sa ibabaw ng lupa, habang unti-unting umaabante ang mga agos ng lava patungo sa mga kalapit na nayon. Kalaunan, tinabunan ng lava ang mga kalsada, mga bahay, at ang mga alaala ng buong komunidad. Noong July 1944, umabot sa simbahan ang agos ng bulkan. Ilang araw bago nito, inalis na ang mga laman ng simbahan na parabang sinubukan ng bayan na iligtas ang huling bahagi ng sarili nito bago tuluyang mawala ang lahat. Pagkatapos, pinalibutan ng itim na bato ang simbahan at tuluyan itong nakulong sa ilalim ng lava. Ngayon, nakatayo ito sa gitna ng malawak na dagat ng tumigas na lava. Bagamat matigas na ang lava, makikita pa rin ang kampanaryo, bahagi ng harapan ng simbahan at ang altar. Ang mga ito ang nagsisilbing palatandaan ng eksaktong lugar kung saan dating nakatayo ang isang bayan na tuluyang nawala dahil sa pagsilang ng isang bagong bulkan. Submerged Bell Tower of Curon, Italy. Sa South Tyrol, malapit sa hangganan ng Italy, Austria at Switzerland, makikita ang isang kapansin-pansing kampanaryo sa gitna ng Lake Resia. Bahagi ito ng dating simbahan ng St. Catherine sa Coron, isang nayon sa kabundukan na itinadhana sa pagkawala ng magpasya ang mga autoridad na gumawa ng malaking hydroelectric reservoir sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng ilang lawa sa lugar. Noong 1950, binaha ang Lambak.
Nagiba ang mga bahay, napilitang umalis ang mga residente at tuluyang nawala sa ilalim ng tubig ang simbahan. Pero ang kampanaryo na itinayo noong ika-14 na siglo ay nanatiling nakatayo ng mag-isa sa ibabaw ng tubig. Mula sa malayo, para itong isang imposibleng tanawin, isang kampanaryong umuusbong mula sa lawa, napapalibutan ng mga bundok, ngunit walang bayan, kalsada o simbahan sa paligid nito. Sa paglipas ng panahon, naging tanging nakikitang saksi ang kampanaryo ng Coron sa dating komunidad na nakalubog sa ilalim ng lawa. Kapag nagyeyelo ang lawa tuwing taglamig, may ilang taong naglalakad papunta rito sa ibabaw ng yelo. At kahit inalis ang mga kampana bago punuin ng tubig ang reservoir, may isang alamat na nagsasabing maririnig pa rin ang kanilang tunog mula sa ilalim ng tubig. Humberstone Church, Chile. Sa gitna ng Atacama Desert, ang Humberstone ay hindi nagsimula bilang isang ordinaryong bayan, kundi bilang isang pamayanang itinayo para sa pagmimina at pagproseso ng nitrate, ang tinatawag na white gold na ginamit sa paggawa ng mga pataba, pampasabog at iba pang produktong pang-industriya. Sa paligid nito ay unti-unting itinayo ang mga bahay, paaralan, teatro, ospital at isang simbahan. Dahil kahit sa gitna ng pinakatuyong disyerto sa planeta, kailangan pa rin ng komunidad ng isang lugar kung saan maaari silang magsama-sama. Nang mawalan ng halaga ang natural na saltpeter dahil sa pag-usbong ng mga sintetikong produkto, nagsimulang mawalan ng laman ang Humberstone. Umalis ang mga pamilya, tumigil ang mga makina at nawala ang dating pang-araw-araw na gamit ng simbahan. Ngayon, nakatayo pa rin ito sa gitna ng mga abandonadong kalsada at gusali, kasama ng mga estrukturang gawa sa kahoy na matagal nang binabayo ng matinding sikat ng araw. Para itong isang nagyayelong larawan ng dating buhay ng isang komunidad ng mga manggagawa. Old Catholic Church of Bokor Hill, Cambodia. Sa kabundukan ng Bokor, sa katimugang bahagi ng Cambodia, nagtayo ang mga Pranses noong 1920 ng isang weather station na mahigit 1,000 meters ang taas. Ginawa itong kanlungan mula sa matinding init ng kapatagan na may hotel, kasino, mga gusaling administratibo at isang batong simbahang Katoliko para sa mga naninirahan at bisitang umaakyat sa tuktok ng bundok. Noong ika-20 siglo, unti-unting inabandona ang Bokor sa iba't ibang yugto. Ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang kalayaan ng Cambodia at ang panahon ng Khmer Rouge ay tuluyang nagbago sa dating kolonyal na pamayanan at ginawa itong lugar na puno ng kawalan at katahimikan. Nakaligtas ang simbahan habang maraming iba pang gusali at templo sa bansa ang nawasak, ngunit nawala ang komunidad na dating gumagamit dito. Sa huli, naiwan itong walang laman sa gitna ng kabundukan. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ito. Taglay ang hubad na loob, matatandang pader, at mga batong tinamaan ng panahon at nabahiran ng mapupulang kulay. Abbey of San Galgano, Italy. Sa kanayunan ng Siena, napapalibutan ng mga gumugulong na burol at mga daang lupa, nakatayo ang isang Gothic abbey na wala ng bubong, ang San Galgano. Itinatag ito ng mga mongheng Cistercian noong ika-12 siglo sa isang liblib na bahagi ng Tuscany. Sa loob ng mahabang panahon, nagsilbi itong sentro ng relihiyon at agrikultura na may payak na arkitektura, malalaking matutulis na arko at isang malawak na nave na dinisenyo upang umabot ang tingin hanggang sa mataas na kisame. Ngunit unti-unting dumating ang pagbagsak, nabawasan ang impluensya ng abbey, naging kakaunti ang mga mapagkukunan at nagsimulang masira ang gusali. Pagsapit ng ika-15 siglo, hindi na maganda ang kondisyon ng mga bubong. Marami ng bintana ang basag at unti-unti nang nasisira ang buong complex. Sa paglipas ng mga siglo, tuluyang gumuho ang bubong at naiwan ang simbahan na bukas sa kalangitan. Nakatayo pa rin ang mga pader habang ang sahig ay direktang nalalantad sa ulan, hangin at matinding sikat ng araw. Sa malapit ay matatagpuan ang Hermitage ng Monte Siepi na konektado kay Galgano Guidotti, isang kabalyero na ayon sa tradisyon ay bumaon ng kanyang espada sa isang bato nang talikuran niya ang karahasan. Ang espadang iyon ay naroon pa rin hanggang ngayon at nagpoprotekta sa loob ng kapilya. Kapag tinitingnan ng abbey mula sa loob, kung saan pinupuno ng langit ang espasyong dating kinaroroonan ng bubong, nagkakaroon ito ng kakaibang anyo. Isa itong napakalaking simbahan, walang laman, napakaganda, ngunit tila natalo ng ilang siglo ng kapabayaan. Churches of Kayakoy, Turkey. Sa baybayin ng Lycia sa Turkey, malapit sa Fethiye, makikita ang Kayakoy na nakakalat sa isang gilid ng burol na puno ng mga batong bahay na wala ng bubong. Sa loob ng maraming siglo, kilala ang lugar na ito sa pangalan nitong Griego na Levisi,
Isa itong komunidad ng mga Kristiyanong Orthodox na may mga bahay, paaralan, kapilya at malalaking simbahan na makikita mula sa iba't ibang bahagi ng Burol. Dumating ang malaking pagbabago matapos ang Greco-Turkish War at ang kasunduan sa pagpapalitan ng populasyon noong 1923. Inilipat sa Greece ang mga Kristiyanong residente habang ang mga pamilyang Muslim mula sa Greece na dumating sa lugar ay hindi rin nagtagal. Dahil dito, naiwan ang bayan na halos walang laman. Unti-unting gumuho ang mga bahay, napuno ng mga damo ang mga kalsada at nawala ang komunidad na dating nagbibigay buhay sa mga simbahan. Sa gitna ng mga guho, namumukod tangi ang mga simbahan ng Panagia at Taxiarchis na may matataas na pader, mga arko na sinalanta ng panahon at mga natitirang fresko na unti-unting nasisira. Mula sa labas, tila binabantayan ng mga simbahan ang isang lungsod na nagilo sa panahon sa gitna ng mga bundok. Mula sa loob makikita sa mga bukas na bintana ang tanawin ng lugar kung saan dating umaalingaw-ngaw ang mga kampana, prosesyon at pang-araw-araw na buhay. Bell Tower of Kalyazin, Russia. Sa lungsod ng Kalyazin, Russia, sa pampang ng Volga River, isang kampanaryo ang nag-iisang nakatayo sa ibabaw ng tubig ng Uglich Reservoir. Bahagi ito noon ng Monastery of St. Nicholas, isang religious complex na may katedral at isang neoclassical na kampanaryong itinayo sa pagitan ng 1796 at 1800. Noong huling bahagi ng 1930 binago ng pagtatayo ng Uglich Dam ang bahaging ito ng Volga at ginawa itong isang malaking reservoir na lubog sa tubig ang lumang bayan ng Kalyazin. Maraming makasaysayang gusali ang tuluyang nawala sa ilalim ng tubig habang ang katedral ay binaklas, ngunit nanatiling nakatayo ang kampanaryo. Una itong nagsilbing mahalagang palatandaan para sa mga naglalayag sa ilog at kalaunan ay naging pinakakilalang simbolo ng lungsod. Ngayon mahigit 70 metro ang taas ng kampanaryo at nakatayo ito sa isang maliit na artipisyal na isla. Mula sa dalampasigan, makikita itong nag-iisa, napapalibutan ng kulay abong tubig habang ang modernong lungsod ay makikita sa likuran. Chiesa Madre di San Nicola, Italy. Sa loob ng Basilicata, sa katimugang Italy, nakatayo ang krako sa ibabaw ng burol na binubuo ng luwad at buhangin. Makikita rito ang mga bakanteng terrace na pababa ng pababa sa gilid ng burol at mga kalsadang tila naputol at naiwan ng panahon. Sa tuktok ng lumang bayan ay makikita ang Chiesa Madre di San Nicola, ang pangunahing simbahan ng krako na inialay kay St. Nicholas of Bari. Sa loob ng maraming siglo, namuhay ang krako sa ibabaw ng lupang hindi matatag. Ang pagguho ng lupa, erosyon at modernong konstruksyon ay unti-unting nagpahina sa katatagan ng bayan. Hanggang noong 1963, isang malaking landslide ang nagpilit sa malaking bahagi ng mga residente na lumikas patungo sa Krakow Pesyera. Sinundan pa ito ng karagdagang pinsala, mga lindol at patuloy na pag-abandona. Nawala sa simbahan ang mga imahen at mahahalagang artifact, pati na ang mga pagdiriwang na panrelihiyon at pang-araw-araw na buhay na dating nagbibigay sigla sa sentro ng bayan. Naiwan ang pangunahing simbahan sa loob ng saradong lumang bahagi ng Krakow dahil sa panganib ng pagguho, napapalibutan ng mga bukas na pader, gumuhong bubong at mga harapang gusali na bakas pa rin ang dating anyo ng bayan. Rosary Church of Shetihali, India. Sa Karnataka, sa katimugang India, itinayo ang Shetihali Rosary Church noong 1860 malapit sa Hemavati River. Itinayo ito ng mga French missionary at may mga elementong Gothic noong panahong may aktibong komunidad ng mga Katoliko sa lugar. Nang itayo ang Hemavati Dam, tuluyang nagbago ang tanawin. Nang mabuo ang reservoir, binaha ang nakapaligid na lugar at tuluyang inabandona ang simbahan. Mula noon, ang tubig na ang nagdidikta sa itsura nito bawat taon. Kapag tag-ulan, natatakpan ng tubig ang malaking bahagi ng estruktura. Kapag bumababa naman ang level ng tubig, muling lumilitaw ang mga hubad na arko, mga pader na unti-unting kinakain ng panahon at ang tuyong lupang nakapaligid dito. Ang guho ay lumulubog at muling lumilitaw kasabay ng pagbabago ng mga panahon. Isang abandonadong simbahan na hinati ng panahon, na umaahon mula sa tubig na parang huling nakikitang bakas ng isang komunidad na napilitang lumikas. Lahat ng simbahang ito ay itinayo upang tumagal. Ang ilan ay itinayo sa mga industrial na lungsod, habang ang iba naman ay nasa maliliit na bayan.
bulubunduking lugar, liblib na pamayanan, lambak sa kabundukan o mga komunidad na itinayo mismo sa gitna ng disyerto. Sa loob ng maraming taon, nagsilbi silang mga lugar ng pagtitipon, tagpuan, kanlungang espiritual at mga nakikitang simbolo ng isang paraan ng pamumuhay. Ngunit dumating ang pag-abandona. Sa ilang lugar, nagsimula ito dahil sa krisis pang-ekonomiya. Sa iba naman, dala ito ng lava, tubig, digmaan, pagguho ng lupa o tuluyang pagkawala ng isang industriya. Ang natitira ngayon ay mga nag-iisang kampanaryo, bukas na mga pader, mga simbahan na wala ng bubong, at mga templong na wala na ang dating gamit, ngunit nananatili pa ring bahagi ng tanawin. Marahil iyon ang dahilan kung bakit kakaiba at misteryoso ang mga guhong ito. Hindi lamang sila mga abandonadong gusali, sila ay mga bakas ng mga komunidad na umalis, mga lungsod na unti-unting naglaho, at mga lugar kung saan nagsimulang sakupin ng kalikasan ang espasyong dating pag-aari ng tao. Alin sa mga abandonadong simbahang ito ang pinakanagustuhan ninyo? Babasa ako ng inyong mga komento, at kung may hindi pa kami naisama sa listahan, ipaalam mo lang sa amin sa komento. At kung gusto ninyong patuloy na tuklasin ang mga abandonado, kakaiba, at punong-puno ng kasaysayang mga lugar, mag-subscribe sa Noel Polo TV. Marami pa tayong lugar na tuklasin.